Train fast. Our time-tested learning methodology ensures a quick course completion from as short as 5 weeks. Time saving. Save a lot of precious time with our practical, no frills, KHDA-approved curriculum. Train with professionals. Our trainers teach us their field of expertise. What you'll learn won't be untested theories, but rather field-proof, field-tested process. Top quality training. Our 30 years of teaching success to thousands of successful graduates is a testimony to the quality of EEC training system. Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiry contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija; Lipa, Batangas; Santa Maria, Bulacan; Gapan, Nueva Ecija; San Fernando, Pampanga; Ortigas; and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now. All right, hello guys. Good evening, everyone, and welcome to Business Blueprint. Ay, so, akala ko talaga 8 p.m. pa lang. Oo, 9 na. Nasobrang tayo na. Nasobrang tayo ng pinaprepare natin. Of course. But of course, we would like to say thank you so much to everyone patiently waiting for our episode tonight. We're supposed to start at 8 p.m. But because of me and everything. Not because of you, because of it's full. So we want maraming guests dapat. Maraming manunood kasi nako kailan. That's correct. Kasi timing din ito actually, no? Kasi nga, siyempre yung ilan sa mga viewers natin maaaring nasa biyahe kanina. So, yes. Diba? Timing na mga kapatid. Actually, they are requesting to extend it to 9 so that they will be at home na. 8:30 onwards. Why not? In disguise. See, we can actually adjust naman ito. Yes. Whatever yung time na best para sa lahat. Kasi the reason, guys, why we have the business blueprint naman is to share to our viewers, ayan mga kapwa natin OFW who are planning to become an entrepreneur soon. Exactly. And this is all of her idea. Brainchild. Mapapansin nila, no, talagang bahay na bahay ang ating datingan ngayon. So, parang studio namin, afford na. Mamaya, magugulat kayo. Babaguhin natin ang studio. So, syempre, napakaganda ng ating discussion ngayon. Kasi Julie, ha? Correct. This is the first ever, I'm so proud to say, na ito yung aming palabas na to is uncut, unscripted, correct, unbiased, at saka may nagsabi pa sa akin, real talk only. At ito pa daw, no holds barred. Ay, bugin mo na yan, alam na yan. Kasi yun naman ang goal natin eh. We just wanted to be the platform na parang nakikimarites lang sila to their friends. Yun yung concept natin, not too formal. Medyo casual lang, pero what we want is to share yung mga inspiring stories para sa mga viewers natin. Kaya mamaya, mapapasama ka sa matinding inspiring story. Oo. Ito, content pa tayo sa magiging guest natin ngayon. Nako,
Anything to say? Alam mo, Namit ko siya sa launching ng isang loyalty card sa yun, Barca. yes, exactly. Doon namin personal natikman yung bawang gong. Yun. Yung product niya. Oh. And bitin. Okay, kaya dapat na Bitin tayo. ka? Bitin siya kasi you have to buy talaga kasi nga they have other. Grabe. I don't know, it's called flavors or Yes. may mga choices ka kasi. Mm. So, masarap talaga siyang pang-ulam. Pwede nga sa as-is eh. Kasi ako, lumaki siya sa ako na mag-uong lang o ginamos lang Oh, yung ay, ulam. hindi iba to. Napaka-healthy pa no kanilang bawang ong, ha? Oh! Not the typical bagoong na ating gustong-gusto. Pero ito talaga, malalaman mo mamaya. Oo. Malalaman natin. Siguro kahit sa pandesal, pwede ko ito ilagay. Kasi parang bawang gong. Oo. So parang, alam natin, this is like bawang and then bagoong. Bagoong at the same time. Oo, alamin natin yan. Yes, totoo yan. Ako po, masaya tong kwentuhan natin na to. No? Ano ba kahit ang kwentuhan natin ngayon? Hindi kasi syempre gusto lang natin ipakita sa mga viewers natin that sa inyong lahat guys, no, it doesn't mean that you have to leave your work right away. Yes. Kaya naman pala mag-multitask ng isang OF. Mm-hmm. Diba? Kasi marami sa mga viewers natin dyan na, ay wala akong time. Kaya parang hindi muna ako magbi-business. Siguro kapag ready na lang talaga ako, saka ako magbi-business. O siguro kapag nakapag-loan na ako, saka ako magbi-business. Sinasabi ko Maraming sa'yo, excuses. friend, huwag ka mag-loan kasi pwede ka naman mag-business na hindi naman kailangan ng malaking pera. Na mamaya i-share yan sa atin. Oo. Malalaman natin yan sa ating guests mamaya. That's correct. At saka another thing siguro is that, alam niyo kasi yung pagbi-business naman, it is better to start from somewhere you are passionate about. Kasi, minsan di ba you don't know where to start. Pero syempre itong mga kwento natin, malalaman natin kung ano nga ba ang naging journey naman ng CEO and owner of course ng Bawang Gong. So, Yes. Before anything else, bago tayo mag-commercial Ay, break, may mga viewers I'd like to tayo. say hi to Prince Maristela. hello! Hi to Chris and Lynn. Hello. Andyan nanonood. Ako nanonood ang ating friend. Basta, gano'n. Tsaka nasa studio, ha? In hi. At tsaka please share our live. Not for us to gain followers, but for you, for all of us to learn kung paano nga ba magsimula ng business. Oh, kasi sa business kasi, you can always learn from one entrepreneur. Kasi they have different story to tell, different struggle na na-surpass nila. Oo. And mali natin we can get one very good discipline na pwede natin i-apply sa atin din. Yes, Or sa mga totoo viewers yan, ha? natin. So, gusto nating paalalahanin again ang ating mga manonood na ito po ay based sa ating first-hand experience and Correct. also we do our research, inaalam namin. So, hindi lang basta kami nagla-live dahil sabi ni ganito, sabi ni kanya. Correct, We do our research and syempre inaaral natin. At syempre gusto nating makatulong sa ating mga kababayan na mga Filipino entrepreneurs na nagsisimula. Malay mo sa susunod. Oo. When nung na yung magiging guest natin. At saka malay nyo, di ba, maybe itong guest natin, maging collaborator nyo, no, sa business na meron kayo. Yes, why not? Ayun, maraming possibilities. Okay, so Exactly. standby tayo. Wow. Gusto ko magbenta, nakita ko sa website eh. Pwede palang mag-reseller. Naku, kinalkal ko. That's good. Thank you so much sa nanonood sa atin. So at least hindi lang to business opportunity, but also Yes. an option for you guys to get additional active source of income. Iyon. Diba? At saka, alam ko dati, sasabi ko kakaroon ka ng agency, di ba? Na we will welcome itong mga gusto mag-online selling. Ay, oo naman. Standby sila dyan. Oo. O, sige. Mag-post muna tayo for a commercial break. Mamaya, abangan nyo kasama naman ni Junie ang ating guest. Yes, lilipat tayo sa studio number 2. Yes.
No move is too little, too simple. So create. Do it again. Listen, discuss, get it to them this way, all the way here, or there. Let that fashion propel you. Sorry, I meant passion. Get off your seat and move your business beyond your circle of friends. Move out of the weekend bazaar. Move out of the small pond. Move up to the big leagues. Not that kind of league. No move is too far, too insignificant, especially if you've moved to the other side of the world. Everything you do sends ripples to the people back home. So move just in time for the opening of classes, right after Black Friday. Or just about any Friday. However you dream of moving, go for it. Move roses. Move her up to college. Move mountains just to let them know you care. No move is too daring, too risky. So go ahead, bite the bullet, and move to a bigger place. Connect, deal, expand. Ride on, set sail, take flight, go nationwide. Nah, why stop there? Go worldwide. Oops, not that one. Move to the top of the food chain. Move to the front page. Move them to tears. Because whether you move this way, or this way, or... LBC has been stepping it up. Moving this way, and this way. To make sure you're one call, one click, one message, or one swipe away. When you're gonna make your move, you gotta LBC. Ultimately, the only moves you'll regret are the ones you didn't make. So let's move. Okay, welcome back guys dito sa Business Blueprint. At ngayon, makakasama na natin syempre ang i-feature natin ang kauna-unahan na Filipina entrepreneur dito sa United Arab Emirates. Ay walang iba kundi ang tinatawag na yan, Queen Bee ng UAE, si Madam Alma. Good evening everyone. Good evening sa lahat na mga nakasubaybay sa amin ngayong gabi. Thank you so much sa pag-imbita sa amin sa inyong platform. Ayun. Ang alam ko po, kapag first guest daw, normally nagpapakita ng talent. So, kakanta ba tayo or magluluto? Wala tayo. Wala pa. Pagkain. Oh, mamaya. Okay. I think isa sa mga talent ko din yun yung kumain talaga eh. I think I know how to cook. It's just that I'm tamad na magluto, pero I love to eat. So kayo ba, dito sa business, although pag-uusapan natin yan later on, are you into this cooking passion din ba? Or basta na lang, lumabas na lang ang bawanggong idea? Actually, mahilig kami kumain talaga. Ay, classmate tayo. Filipino, ano talaga, trait natin yun. And bukod doon, yung husband ko talaga, siya talaga ang cook namin. So may personal chef kami sa bahay. And siya ang brain lahat ng product natin. Acknowledge naman natin ang pangalan ni Sir. Sir Mario. Sir Mario. Ayan, si Chef Mario. Ayan, malamang nanonood sa atin. Okay, so Madam Alma, start lang muna tayo, no? Just for our viewers to have a little background about you. So, saan kayo sa Pilipinas? Or nasa probinsya ba kayo? Or from one city? Taga Antipolo, Rizal kami. Okay. Pareho kami mag-asawa na taga Rizal. And provinces Cebu, Visaya din. Roots ko. Okay. And yung husband ko naman is Pangasinan, Negri, Ilocano. Ilocano and Bisaya. Oy, hello kay amin nga buya nga Ilocano dita. Good evening kanyayo amin. Anyway, so ito madam, ano yung kwento nyo? Paano kayo napadpad naman dito sa United Arab Emirates? Okay. Galing kami ng Bahrain. Okay. 7 years. Almost 7 years kami mag-asawa din doon na nag-work. And then may unrest na nangyari sa Bahrain. So parang may recession din during the time. So nagkaroon ng offer yung husband ko dito sa Dubai. Initially, we planned na umuwi na lang sa Philippines. Pero dahil maganda yung offer niya, grinab naman niya yung offer niya dito sa Dubai. Kaya kami napunta dito, 2014. Wow! Yeah, so ano na kayo? Nasa 10 years na? Almost, yes. Pero as you're from Bahrain or from Philippines muna to Bahrain, papuntang UAE, may mga businesses na kayo before or this is your first venture? This is our first
business, our first baby. Kaya sobrang mahal namin yung ginagawa namin ngayon. Kasi nga, ito ang first time namin na venture, maging entrepreneur. Ayun. So, medyo matagal-tagal na rin kayo, no, as OF or OFW. Pero ano yung naging, parang nagiging decision point yung as couple na, teka lang, since you've been working for so many years, bakit this time parang, magbukas tayo ng negosyo? Ano yung naging inspiration nyo dyan? Actually, meron kasing need kaya nabuo ang business nito. Very good na business tip yun, ha? So, may need, or so to say, may problema na dapat may solusyon. So, in the family, dahil din sa faith and practice namin, kaya din namin na-come up yung concept na to, kasi nga may need kami. So, yun yung reason kung bakit nabuo ang Bawangong, kasi meron tayong susolusyonan ng problema. So, hindi na buo yung business na naisip mo lang or na wala ka lang magawa. So, nangyari talaga siya kasi meron kaming need sa family, sa dining natin na dapat solusyonan. So, kaya nagkaroon tayo ng business. So, yung need na tinutukoy nyo is this, parang teka lang, syempre, Filipino loves bagoong, di ba? Well, aside from kilala ang Pilipino for tuyo, for patis, at saka syempre bagoong is tayo mahilig tayo sa mga sausawan or dip. So dito ba nabuo yung idea nyo, teka, why don't we create our own flavor and brand? Okay. So nag-start siya kasi di ba mahilig nga kami kumain. But is it during the pandemic time or no, after na? Yeah, it was 2022. Okay, so that's after na nga. Yeah, nabuo yung concept na yun. And sa kitchen kasi, yung anak namin, nagluto siya ng kare-kare. Okay, which kailangan ng bagoong? Perfect partner ni kare-kare is bagoong. Okay. And since sa family, hindi po kami kumakain ng seafood. So that's the number one problem na yung solution na natin. By faith po, hindi kami kumakain ng seafood. Okay. And then, second, syempre, secondary yung health natin. So, paano kakain ng kare-kare na mai-enjoy mo siya na wala siyang bagong alaman. Correct, oo. So, si chef namin, nag-try siya kung ano yung nasa kitchen, may bawang, may onion. Why not try to mix something and create something out of that na magiging flavor ng kare-kare. So, doon nag-umpisa. And sobrang amazing na na-create niya yung product na yan na bawang. Actually, wala pa siyang name before. It was just mekos-mekos lang ng bawang at ng onion. So, in the long run, sabi namin, masarap to. Nung unang na-create niya, masarap nito. As in, parang bagoong talaga siya. So, are you saying parang this is like the vegetarian version of the bagoong? Exactly, sir. It is an alternative ng seafood bagoong natin na plant-based. This is the first in the market created na plant-based bagoong. Wow! Oh! Ayan guys ha. So at least ito, start pa lang yun. So at least now we have the option that if you wanted to have a healthy alternative for your food, then meron tayong bawangong dito. Okay, let's just dig in dito sa idea na parang, let's say, normally kasi pag alam natin kapag bagoong mismo, yung original or natural na bagoong, siyempre mataas ang salt level nito, Exactly. no? So, how it will going to justify yung craving pa rin ng mga viewers natin na, like you said, kare-kare needs bagoong. Di ba? Or piniritong talong, kailangan ng bagoong. Or manggang hilaw, kailangan ng bagoong. So, dumpling, siomai. Man, nakakagutom. Siomai. With bagoong, tapos sili. Yes. Okay. So, tell us more about sa inyong product na to. Okay. So, as I mentioned earlier, na yung concept natin nabuo siya dahil may problema tayo, may need tayo. That's So, good. Di ba sa panahon natin ngayon, marami na rin yung may mga allergies. So, correct. Isa to sa sagot doon sa mga tao na hindi kumakain ng bagoong kasi may mga allergies nila. So, linawin natin to. So, ibig sabihin, guys, if you have allergies sa bagoong mismo or you have allergies sa seafood, then because this is not seafood, then walang silang allergy kapag ito ang kinain. Yes po. Kaya yun po isa sa solusyon din sa mga kababayan natin na
hindi po kayo mahilig kumain ng bagong alamang at saka yung may mga allergy talaga sa seafood. Oo. So you will still enjoy your food using bawang. Actually, I personally tried it na kasi nga nung nag-meet tayo doon sa isang event. Yeah. Binigyan kami ng mga samples. Yung nga, kaya sabi ko bitin kasi talagang masarap siya. Pero tell us more, aside from, kasi nakikita natin dito, no, it comes with different colors. Yes. Yan, Queen Bee. So, ano po ibig sabihin nito? So, there are 3 variants po ang bawangong. Isa is yung normal, and then this is the white one. Okay. And then the yellow one is the mild spicy. May konting kick siya. Okay, kasi good. hindi lahat mahilig sa spicy. Correct. And then there is the red one, which is for the brave, na talagang Super spice. Oo, yung mahilig na mahilig talaga. Kasi yung iba, naghahanap talaga sila. Wala bang mas aangang pa dyan. So, kaya we come up with the super spicy one. But still, you have an option with the original and the mild lang. Oo. Na, So, they have original. Then ito guys, it's easy, no? Although later on, isi-share sa second half ng ating live kung saan yung mga locations where you can buy this. So, yung kulay parang blue and green will be the original. Super spicy, nilabas na may red sa cover. Yeah. And then, yung yellow naman, ito yung mid lang. So, yung may konting kick lang siya sa spiciness ng bawangong. Yes. How do you properly pronounce it? Bawangong. So, bawangong. Yeah, it's Ayun, so buwag bawanggong. Kasi nag-uusap kami kanina backstage, it's bawanggong eh. So, ibang-iba siya. Okay, so how about sizes? Kasi syempre, no, maaaring yung iba, they might wanted to try it. Do you have like different variety ba ng sizes ng packaging? Okay, this is the regular size that we have Okay. in the market. Pero kung meron po kayong mga event, like for example, giveaways, nagko-customize kami ng smaller portions para po as giveaways sa mga events niyo or sa mga parties. And then, gumagawa din po kami ng personalized na mga boxes para dun sa mga... Oh, this is good! Yeah. So, pwede po kayo magpa-customize. Mag-message lang po kayo sa amin. Meron po kaming FB page, meron kaming Instagram, meron kaming TikTok, and meron kaming website. An official website po ang Bawangong wherein you can see all the details. Nako, it is a sign that Bawanggong, guys, is not just a simple businessan lang. Kasi for you to have those, di ba, you have proper social media, you have proper branding, you have proper website, di ba? Legitimacy of the business. Seryoso yung labanan na to. Okay, let's go back to our first discussion kanina, Madam Alma. Okay, when you are planning na, you found out na ano yung problema and you will be giving the solution, that's actually a good sign, no, na nahanap mo yung maaaring perfect business na pwede mong simulan. Pero what are the things that you have to prepare? I mean, when it comes to pera, paano kayo nag-start dyan, documents, legalities, etc., etc. Siyempre kasi we're talking here sa abroad na concept kasi. Yeah. Yan, baka pwede natin i-share sa viewers natin. Okay. So, nag-start kami as business. Usually, nagsisave lang kami. Talaga, yun yung usual na, di ba, we come here, nagtatrabaho tayo para mag-save for future. And then, nung nabuo yung concept na to ng Bawangong, doon kami kumuha ng funds namin to start with. Saka, talagang hindi siya yung basta lang naisip mong gawin. Inupuan siya, plinano talaga, and capable ba kami, kaya ba namin, and willing ba kami to go through challenges na dadalhin ng pag-open ng business. Dito po sa UAE ay supportive ng government nila para po sa ating lahat ng mga OFW and yung mga nagpaplano mag-set up ng business nila. Pero, of course, we have to go through doon sa legalities nila. Open, very supportive sila, pero kailangan natin sumunod din doon sa mga patakaran nila na mag-open ng business in legal way. Okay, since this is food, I'm sure this is a little thing that you have to consider talaga. Kasi di ba parang hindi siya katulad kasi ng mga dry items or non-food, parang walang checking eh, di ba? Pero gusto ko lang malaman kasi syempre, pag food kasi, when it comes to acquiring a permit, this is just like a normal, parang nag-open ba ng restaurant or parang you have to check like, alam mo na, example lang, parang BFAD
approved, ganyan. May mga ganong proseso ba? Okay. Uh-huh. So, ang license po namin is manufacturing. We belong to the category ng manufacturing kasi nakapack na siya. So, hindi po kami restaurant, hindi kami catering, hindi kami, anong tawag nun, hindi kami sa... mga kiosk na mga express meal. Yeah, so, ang license po namin is manufacturing. And dapat may shop po talaga kami ng parang commissary? Oo, parang gano'n. Pero papunta tayo doon. And we acquire, yun po. Pero ang ating produkto ay naka-Dubai Municipality registered po siya. And ayos, nakaka-proud naman. Yeah. And ang ating pong logo is talaga, ano po ito, paid lahat siya and registered po ang ating product sa Dubai Municipality. So you are safe, you are secured, and right now po is nasa 6 months ang validity natin, pero ongoing po ang process ng 1 year expiry natin. Nasa lab pa po yung second half ng expiry date natin. So lalabas yan anytime by September or November para po ma-acquire natin yung 1 year validity na ating pang produkto. Okay, from the idea na ito nga nagluluto si chef ng formula nyo, ng recipe nyo for this, up to the time na parang you conceptualize with the branding, with packaging, and then later on naging ready na siya and out in the market. Gaano katagal yung naging process? 2022 na nabanggit ko kanina, nasa kusina lang namin siya, nasa bahay lang namin siya. And then 2023, March yon na doon talaga siya na-launch. And Ma'am B was the host ng event na yun. So pangit yung event nyo, si B ang nag-host eh. Hindi ko makakalimutan yung event na yun. That was Pinay Moms UAE. Oh, yeah. And she was the host. And yun yung first launching ng Bawangong from our kitchen to the bigger crowd that time. And ikaw pala nagbinyag dito, partner eh. Doon talaga yun nilaunch yung CCC, Connect, Collaborate, and Celebrate ng Pinay Moms. So, thank you, Pinay Moms, for being the platform ng launching ng Bawangong. And doon siya nabuo until the time na sunod-sunod na yung mga event. And then, July 2023, after ng event ng PMU, naka-attend kami ng another event ng Amazon University. Yun yung nagtulak sa amin na may produkto kayo. Anong gagawin nyo sa produkto nyo? Correct. Hanggang saan? Hanggang bahay na lang ba yan? Hindi nyo ba yan i-out sa market? Pero bago nyo i-out sa market, dapat lisensyado kayo. Correct. So, that's the time na umupo kami mag-asawa, nakinig kami dun sa nag-advise sa amin, and umpisahin niya na. Sabi niya, this is the right time. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi next year, this is the right time. So, we started the procedure ng trade license. Ayan. Okay, so ito guys, para sa mga viewers natin, may mga late tuners tayo dyan. So at least may konting pa-recap tayo, no? So at least with this business, ayan, pinag-uusapan kasi natin yung mag-open kayo ng business in the, here in United Arab Emirates or dito sa abroad in general. So at least kayo, parang you started with your personal savings and then you found out na mayroong missing or may problem that you have to give the solution. Kasi ganoon naman yun eh. Let's say, sa business kasi guys, let's say alam nyo na parang mataas ang demand for these certain services or certain product pero wala, then you have to grab it kasi that's a golden opportunity, right? And then after that, we have to go with the real process talaga with legalities kasi nga syempre if you wanted to have a lasting, di ba, na business, you have to go with the proper process, di ba? So yun yun, and now they are very ready. Now my question is, okay, your product is designed for Filipino. Yeah. Pero alam naman natin na ang United Arab Emirates is a mixed nationality. Although nasa top 3 na yata tayo with the biggest number of population, but then marami pa rin ang other nationalities na maaring makita ito at ma-try. Kasi 'di ba sabi nga nila sa pagninegosyo daw, lalo na sa abroad, do not just focus in one market. Kasi ibig sabihin you are limiting your potential to earn. Although kasi pag Pilipino, nasa 1 million na tayo. That's not a small number. Di ba? Imagine mo, may bumili lang sa'yo na 100,000 Filipino monthly. It's a good opportunity na. Pero how can we say, Madam Alma, na paano lalaban ang Bawanggong when it comes to diversity ng United Arab Emirates? Okay.
Actually, ganun ka diverse yung taste buds ng mga tao dito. Oo, correct. Na ultimo, kung pupunta ka nga sa Burjuman, hindi lang Pilipinos ang makikita mo doon. And then ng mga Indians, Pakistans, and maraming interesado or excited sa ibang flavors na in-offer ng market ngayon. So, dito po sa ating product, hindi lang po Filipino talaga nakafocus, although syempre yun yung main market natin, yung mga kababayan natin. Pero since this is vegetarian, this is vegan, so all the Muslims, halal friendly po ito kasi nga plant-based siya. Oo. So, at naisingit ko lang, hindi siya kasing tapang ng amoy kaysa doon sa yung original na bagoong. Yeah, kaysa siya malangsa. Wala siya yung langsa effect ng seafood dahil nga plant-based. Plant-based siya. So, it goes with any type of crowd, market as well. And it will go with our Muslim friends and even the Indians, the mga vegetarians, mga health conscious, especially as we mentioned earlier, yung mga allergies. So they just have to know this information para at least mas lalo ma-push yung sales natin. Yes. So that's what we're doing. Kaya malaking tulong din po yung mga friends natin out there na naman naka-try na nag-promote po ng product natin. So hindi lang Filipino ang market natin, madami na po. There are may clients, may customers tayo na British, may customers tayo na Pakistan, may customer Indians. Like last night na may event ang PBC, yung Indians po talaga super like. Kasi gusto nila yung spicy. And everybody are eating like, tawag ito, siomai. Di ba? And garlic. So this is just garlic actually. So maraming may gusto nito. And yung concept nga na yung, ano ba pwedeng i-dip? So nakita natin, siomai is everyone, all nationality are eating it. So po pwede talaga siya. Pero, magkonting drama tayo. Kasi you started 2022 pa naman. Medyo matagal-tagal na rin pala. This is not a newbie, okay, na brand guys in the market ha. 2013 properly na-launch siya in the market and now is 2024. Pero kung para lang sa mga viewers natin, for you to have a smooth operation and business running here in UAE, ano yung mga maipapayo nyo na dapat nilang iwasan? Kasi for sure, no, as sa business kasi, normal yan naman you will encounter obstacles, di ba ganyan? How do you face that? Para at least lumakas din ang loob nila natin ka lang. Wala namang perfect na business talaga, pero anong ginagawa niyo as a couple, as entrepreneur for your brand? Actually, una you have to select talaga yung brand mo. Kasi di ba ang competition din, ang dami, ang laki, wide na competition dito when it comes to food. Pero kung meron ka talagang brand na sarili mo, na as I mentioned earlier, yung makakasolve siya ng pangangailangan natin, go for it. And yun nga, support ng bawat isa. Ang obstacle namin is yung time talaga, time constraint. Kasi nga, we're both working. Full-time po kami working mag-asawa, and at the same time, we manage to allot our time para po sa business na ito. We started na kaming mag-asawa lang talaga. Now, ilan na yung mga taong tumutulong sa inyo? 1,000? Oh my God, ang dami! Ang dami yun, hindi. Joke lang. 1,000 staff tayo doon. First Filipino company with 1,000 staff. Diba? Record breaking. Pero yun po, ngayon meron po kaming, under our company visa, meron po kaming 2 staff. 1 year pa lang po kami officially kasi nag-license po tayo last year, July 11, 2023, dahil hindi naman tayo pwedeng market na wala tayong license. So basically, 1 year pa lang talaga siya. Yung past 2 years is sa bahay lang and friends lang. And yun po, marami-rami na din po silang nakakakilala kahit pa paano sa product. And this is export quality kasi yung packaging, sealed, etc. Well, maaring dito lang yan sa UAE, malay nyo makakarating na to sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Bakit kayo nakangiti? Ibig sabihin nandun na ba? Marami sa ibang lugar. Yes. Nakarating na siya. Actually, pinapasalubong nila. So, yun po yung ginagawa nila ngayon. And kaya nakakatawa kasi sa US, sa Europe,
Sa Saudi, yes, meron na sa Saudi, sa Bahrain wala pa, pero sa Pilipinas, di ba yung ironic, galing dito, OFW ka, tapos yung uwi mo sa Pilipinas yung produktong Pinoy. So, nakakatuwa po. Okay, so ito yung exciting part kasi ng pagiging business. At least, by sharing yan ni Madam Alma, alam natin na if you really wanted to start your business, you have to plan first. Plan it properly, di ba? Parang gawa tayo ng longer plan talaga. That's very important. At saka syempre, I love that idea. Parang same with me kasi di ba nasa digital marketing ako. If you are creating kasi a marketing idea, it should be something that sounds like you are not selling it, but like we are giving you the solution. So same thing with the business concept. Alamin nyo ano ba yung missing in the community. Or pwede rin naman, kasi normally marami kasi nagbi-business kung ano yung trend. Yeah. Wala namang problema doon, but you just have to be ready. Dapat lagi kang may plan B lang as an owner talaga. Kasi you wouldn't know di ba? If you are ready to be successful, dapat ready ka din for the fall. Kasi ibig sabihin na para malugi ka or mawala ang business, but ibig sabihin to prepare na kapag medyo bumaba ng konti, what you will do. Di ba? You have to be advanced. Ganyan ang nangyayari. And yun yung pinaka-importante sa lahat. And I'm sure, ilan sa mga viewers natin, medyo nagugutom na dyan. Ayan, kasi nga, darating na ang ating, sa second half ng ating live. Matitikman na mismo namin ng personal. Ako again. I think, V, it's your again moment, no? Kasi you tried it before. Pero at least makapagkwentuhan tayo, ma-share namin sa inyo. We will bring the camera a little closer later on para makita niyo yung product. At saka yung mga pagkain na i-share natin dito. Pero siyempre, bago tayo lumipat sa ating commercial, ayan, Madam or Queen B ng UAE. Any word of inspiration sa mga viewers natin dyan? Maybe they are planning to open their own business or start their own business. Okay, sa mga kababayan namin na at the planning stage ng pagnegosyo, ay in-encourage namin kayo to do it. Kasi diba, hindi naman habang buhay, mga OFW tayo or mga empleyado tayo. Dapat meron tayong concept na matatapos yung pagiging employee natin. Dapat tayo naman ang mag-employ. Diba? Yes. So, hindi laging employee tayo, dapat maging mga company owners na din tayo. Amen. It's amazing na makita ang mga kababayan natin dito po, they thrive dito sa UAE sa pagnenegosyo. And yun, advice ko lang is, syempre, kailangan natin ng concept na unique na concept. Tapos, syempre, kailangan din natin pagplanuhan yung finance natin. Hindi po pwedeng magnegosyo na wala tayong ilalabas. So, malaking bagay na dapat ay napag-planuhan natin or napag-ipunan natin kapag may concept na tayo. And yun nga, madali lang naman po mag-open ng trade license dito. Basta po, unang-una syempre, ay legal tayong mga residente din. Isa din yun sa importante. Kasi to open a company, dapat ay syempre yung ID, meron kang passport copy, meron kang visa. So, iyon po, yung mga dapat isaalang-alang natin. Pero pag meron kang concept, go for it. Wag yung wag yun ang pagpaliban pa. Pagka meron kang alam mo na produkto mo at alam mong makakatugon sa pangangailangan ng mga kababayan, go ahead. Well, in short, para sa mga viewers natin, if you're scared, then you are not yet ready. Pero kasi wala namang entrepreneur na nag-start na super confident Pero if you are back up with a very good plan, di ba? At saka yung may naniniwala sa'yo to support you, like ikaw na yung husband mo or your family mo, and then just go for it. Kasi you know what? If you will not do it kasi, you will never try it na madali pala, na pwede pala. Okay? So magbabalik tayo guys. Ayan sa mga viewers po natin, makakasama pa rin ni Miss V, ang ating special guest today. Ayan, walang iba kundi si Queen B at saka si Miss V. So, commercial muna tayo. Meron kaming 2-in-1 program para sa mga bata. Pinapakilala namin ang MILA. Ang teorya ni Howard Gardner tungkol sa multiple intelligences ay nagpapakita na hindi lamang tungkol sa tradisyonal na akademikong talino ang mahalaga. Mayroong iba't ibang anyo ang katalinuhan na dapat ding bigyang pansin at palakasin sa edukasyon.
bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, logical, linguistic, naturalist, visual spatial, musical. Ang aming programa sa Emirates Education Center ay nagtataguyod ng pag-unlad sa iba't ibang uri ng katalinuhan ay isang magandang hakbang tungo sa pagpapabuti ng edukasyon at pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral. We are inviting our kabayan parents dito sa Dubai to enroll their child in our program, MILA, Multiple Intelligence Learning Approach. The Emirates Education Center has been one of the pillars of educational and training excellence in Dubai since 1993. For over 3 decades, EEC has been dedicated to providing top-notch training and education, empowering countless individuals seeking personal and professional development to achieve their dreams. Over the years, EEC has grown into a reputable institution known for its diverse range of courses, experienced faculty, and commitment to excellence. A significant milestone in this journey was the merger with a group of dedicated volunteers and social entrepreneurs in 2018. This collaboration brought fresh perspectives and innovative approaches, renewed commitment to community engagement, allowing EEC to offer even more impactful learning experience, further elevating its mission and empowering its vision. The Genius Mila program is tailored for students who exhibit extraordinary abilities in various fields such as science, mathematics, technology, arts, and humanities. The program aims to foster a passion for learning and creativity, encouraging students to explore their interests and reach their full potential. We are honored to be recognized with the prestigious Professional Training and Education Center of the Year Award for 2024 by MEA Markets. This accolade is a testament to our relentless dedication to quality education, our forward-thinking teaching methods, and our unwavering commitment to our students' success. At Emirates Education Center, we believe in the power of education to change lives and build futures. We remain committed to nurturing talent, fostering growth, and contributing positively to our community. Join us on this journey of excellence, and together, let's shape a brighter future. At Emirates Education Center, we teach success. Freelance visa ba ang kailangan mo? Huwag basta-basta maniniwala kapag may nagsabi sa'yo ng, may kakilala ko, pwede kang bigyan ng freelance visa, mura lang. Kabayan, maging matalino. Huwag kayong bibili sa mga kumpanya na hindi mababanggit sa video na to. The Migrant Workers Office or MWO advises the public to employ legal entities only when securing visa and avoid engaging in visa trading in the UAE. Para hindi na po kayo maligaw ng landas, ito po ang listahan ng mga free zones offering legitimate freelance visas. Ras Al Khaimah Economic Zone para sa mga media professionals at educationists. Dubai Media City para sa various fields related to media. Dubai Internet City. Dubai Knowledge Park para sa education advisors, e-learning advisors, executive coaches, trainers, and researchers. Dubai Design District para sa mga apparel designers, fashion stylists and artists, wedding planners, hairstylists, textile interior object designers, image consultants, at iba pa. Ajman Free Zone. Dubai Development Authority. Creative City Media Free Zone sa Fujairah para sa mga media, events, education, consultancy, communication, marketing, music, entertainment, and design. Al Quwain Free Zone. Dubai Airport Free Zone Authority or DAFSA at Dubai Culture and the General Directorate of Residency and Foreigners Affairs para sa Talent Pass, media, education at marami pang iba.
Para naman sa mga domestic helpers natin, they can only be employed through licensed agencies, tadbirs, and through direct sponsorship of a qualified employer. Nakakalungkot dahil madalas, kapwa mo pa Pilipino ang manloloko sa'yo. Huwag naman sana ganyan. Kung ayaw nyo magkaproblema sa inyong papeles at hindi kayo mahirapan sa verification sa MWO office dito sa UAE, bumili lamang ng inyong visa sa mga nabanggit na legal entities at huwag na huwag sa kung kanino man. Tandaan, workers and employers involved in visa trading are considered partners in crime, kaya both may be held liable as determined by the proper court of law. Huwag tayong magalit kung hindi ma-verify ng MWO ang ating mga dokumento. May mali kasi sa proseso. Kaya kabayan, huwag nang magpapaloko, maging alerto. And we are back. This is your business blueprint. Again, unscripted, uncut, unbiased. Lahat na ng andyan na. By the way, this is Sandy. This is the proof that even the cat wants to eat bawang. Naipasok ko talaga. Oh, by the way, this is Queen Bee and another Queen Bee. B as in boy and V as in victory. B and B sa inyong harapan. Welcome once again. Ako, thank you so much again sa pagpapaunlak sa amin. By the way, taga-Rizal ka pala. Opo, taga-Tiktono. Junie kasi is somewhere in Pasig. Okay. Yan. Ortigas. Ortigas. Well, kami naman, in Tanay Rizal. Ay, mababaga niya pa. Antipolo, no? Anyways, hindi na pag-usapan natin. Nakakagutom. Kasi madam, kanina, while you're having a conversation with Junie, Sir Sano, tinatanong na agad ang ating mga viewers, where can they buy? Okay. Muna, so dami naman. Available po ang buong products natin sa Philippine Supermarket, sa Barakabat. Available din po siya sa lahat ng Maria Paz Pastry, which is in Satwa, Al Nada, Al Ain, Abu Dhabi. And then, available po siya sa mga restaurant partners natin, which is Cucineri Pinoy in Al Barsha, Asian Mix in Al Quoz, and Val's Bakery din sa Satwa. At available din po siya sa Sari Sari Store. Meron po dalawang brand sa Sari Sari, which is 100% Pinoy owned. Sari Sari Store in UAE ay located in Karama and located in Dera. Yun pong bagong bukas nilang branch ay available po sa Dera. And then, available din po tayo sa Big Mart sa Abu Dhabi. And baka hindi ko ma-mention lahat. Habang nagsasalita si Kurt, kasi yung pusa, gusto niya mapagulan sa akin kumain, hindi pa po pwede, no? So, saan pa? Hello? Okay, tapos available din po tayo sa lahat ng branches ng Panadero. Panadero po, they have 8 branches. Ang daming branches niya, Panadero na yan. Nandyan po tayo lahat sa lahat ng branches nila. Nandyan po tayo. Saan po dami? Momoy's Cafe sa Borjuman. Kung kayo sa Street Food Fiesta sa Borjuman, hanggang August 16 na lang po ata sila. Drop by po sa Momoy's Cafe. I will catch you, madam. Ang haba eh. So, ibig sabihin, available na talaga sa market anywhere in the UAE. Mabibili mo siya. At hindi lang yan, ha? Narinig ko kanina, you're talking about, tinatanong ni Julie, no? Ba't ka daw natatawa nung sinabing ibang bansa, like the Bahrain, KSA, kasi nga pinampapasalubong po ng mga kababayan natin. Grabe yan, ano? So, natutuwa ako dyan kasi ito yung first ever talaga kasi mabibis na naman madam yung edad ko dito. Kung gano'n ka taga dito. Kasi, to be honest, golden visa. Hindi naman. So, 20 plus years na ako dito. And this is the very first time na nagkaroon ng bawang ong or bagoong na lang.
na plant-based. Kasi talagang, pag pupunta kami ng supermarket, bibili kami ng mamula-mula or yung gisado na. Pero ito is plant-based, which is matutuwa talaga yung ating mga audience na nanonood dyan. Especially, hi to all the British friends out there, Pakistani, Indians, all nationalities, they will love it. Vegetarian, ayan, so pwede na ako magsimula maging vegetarian because of the bagoong. Yes po. Pwede. And natuwa din ako kanina, nung shinare mo kanina yung all started dahil nung kumakain kayo ng kare-kare. Yes. Partner is bagoong. Unfortunately, hindi nga kayo kumakain ng shrimp, di ba? O, Kaya, diba? ito na ang solusyon. Ito na ang solusyon. So, which is napakaganda. And, amaze ako dito. The packaging itself, grabe po yan. Tingnan nyo ha. At mamaya, pag binuksan natin yan lang ang makikita natin sa market na talagang pag binuksan mo to, akala mo makakain ka na kaagad. Hindi, may cover pa to. Pahirap ka din, madam. May cover pa po yan. To be honest, nakatikim na din ako nito and we are natutuwa ako. Ngayon ko lang din na-realize yun na it was lunch pala sa isang event ng nakakatuwa. Napasayaw ba kita? Kasi nagpasayaw ako doon. Pero I'm so happy na part ako ng lunch ito. Yes, thank you so much. Ako, ito madama, meron akong grabe, nagugutom talaga ako dun sa mga nasa harapan ko. Alam mo, nahihirapan na ako eh. Pero titiisin ko na lang to kasi ito, hindi pa to yung part ng program. Okay. Ano ang pinaka-struggle ninyong mag-asawa along the way sa pagbe-business? Kasi ang daming natatakot eh. Kanina na-mention, natanong din ni Julie na hindi na makailangan ng na kayo kayo ng funding. Nag-ipon kayo. Pero sa inyong asawa, ano ang masasabi nyo ng I want to give up. Hindi ko na ito kaya. Ayoko na. Yung ganyan yung peg. Okay. So, since nasa 1 year in operation pa lang tayo, wala pa kami sa point na we want to give up. Nandun kami sa point na we want to soar high. Kasi, nalibutan ako. Talaga yun. Kasi, when you go into this business, ang goal mo is umangat. Yes. Pero, along the way, hindi naman natin may iwasan na may struggle talaga. Like, kasama talaga yun. Like for example, sa amin, yung time namin, kasi nga as I mentioned na, pareho kami nag-work full time. So, we have to juggle doon sa time namin after work. Kailangan pag-uwi namin, magluluto kami, magpapackaging kami. Talaga nag-start sa hard work. Kailangan pa natin yan. Hard work. At saka yun kaya, ako, may asawa ako nakatulong ko. So, kung kayo po ay pamilya na nandito, may paplano. Magandang point yan. Kasi, magkakasama ang pamilya, di ba? Mas maganda yung outcome ng business ninyo. Pag may suporta ng bawat isa sa pamilya or asawa or kapamilya, or kung kaibigan, halimbawa wala kayong family dito, pero yung mga friends nyo naging extended family nyo na. Tapos may mga best friends kayo. Alam ko meron dito magkakaibigan, nag-set up ng business, nag-agree sila, ganito yung tulungan natin. So, posible po. Mangyayari po yung mga pinapangarap nyo. Basta gulang po. And yun nga, planuhin, maigi, at kumuha ng suporta. Malaki. Medyo naiiyak na ako dyan sa part na yan. Oo. Kasi, to be honest, itong aming business blueprint na to, this is actually long years in the making. Kasi siguro, nag-drive lang kami nung ni Mr. Juni. Sabi ko, I want really to tapos mo yung palayaan. Hindi. I want to help in other level. Na makakatulong naman sa mga business owner. Because I myself is actually very active in community. Exactly. Volunteerism, alam mo yan. But we want to help naman yung mga kababayan natin. And gusto ko na hindi lang tayo tawagin ng OFW. That we are very good in sending money. But actually, hello, excuse me, nakatasakilay, no? Mga business owners po ang karamihan na nandito sa UAE. Hindi lang nalalaman ng mga iba. So, yun lang, very important talaga doon na kailangan lang, syempre, sumunod tayo sa government, which is what you did, kayong mag-asawa, nag-trade license, naghalal pa pala kayo. Ngayon ko lang nalaman yan, ha? To be honest, nahalal talaga sila. So,
papunta kami doon. Ayan. Tsaka yung isa pang certification. Ayan, grabe. Na kailangan Gusto din mo namin. yan. Nakakatuwa yun, no? Pag family talaga kayo, no? So, dumadating yung point na minsan, syempre, nagkaka-misunderstanding kayo, pero yung goal nyo is to set the business, go high, talagang ma-achieve at ma-achieve nyo. And no matter what happens, yung sasabi ko parang, always do good no matter what happens. Parang, push ang business no matter what happens. Diba? Ganun yun. Kailangan Diba? natin yan. Importante yun. Yes. Okay ka naman dyan? Seryoso siya. Gusto po talaga niya Nakikinig siya. Gusto niya kumain. Gusto niya mag-put up ng business. Ang cat food, vegetarian. Ay, may nakakaisip na, no? So, Madam B, as in boy. Eto, meron ako ditong papastok sa'yo. Business pastok. Ano yun? This is the very first time. Wala kang mga chocolate or ano. Pero ang gagawin natin is business fast talk. Okay. Ready ka ba? Parang si Madam, parang ready. Parang gusto niya akong palitan mag-host dito. Ganon. Diba? So ito, ang sagot lang dito, no explanation needed, just yes or no. Okay. Yes or no. Parang hirap, no? Parang, okay ka lang ba? Ito. Madali lang to. Mga beginner's mistake ng isang entrepreneur. Okay. Yes or no lang. So, ang mga pagkakamali natin, mga nagsimulang mag-business, huwag mo siyang kainin. Totoo ba? Yes or no? Number 1, unang mistake ng isang entrepreneur, walang plano. Yes or no? Yes. Galing, no? Hoy, magplano kasi kayo. Palagi dinidiscuss namin ito ni Junie na you need to have a very good business plan, short-term and long-term, pagka magtatayo kayo ng business. So, it's a yes sa kanya. Pagkakamali natin mga business owners, wala tayong plano. Yes daw. Number 2, spending too much money first. Yes or no? Yes. O sige, why yes? Based yan sa amin, ha? Oh, yes. Based doon sa amin. Bakit yes? Sige, bigyan natin ng pagkakataon. Bakit lagi tayo nag-spend ng maraming pera? Nagsisimula pa lang tayo. Hindi na sobrang dami. Hindi, okay yan. Mas maganda daw yan sa business. So, mag-spend ng pera. Kasi real talk, di ba? Sabi Oo, real talk tayo dito. Bakit nga ba? Kasi kailangan talaga naman ng funds. Yun. Kailangan talaga yun. Hindi pwedeng mag-start tayo ng suntok sa buwan. Hindi pwede yun. Kailangan talaga may funds. Ayun. And hindi ka magkakaroon ng mga ganito. Correct. At saka to be honest, pag nilabas mo kasi sa market, ay yun na yun yung product. Like yun na mo to nung nilabas sa market, ganito na. So, dito pa lang gumastos ka na with graphic design. Yeah. Pag nilabas mo ba to, sandali akin na muna yung mga ano ko, no? At papalitan ko muna is nagbagong isip ko. So, yan pa lang, ano na siya, di ba? Nako, sabi sa inyo, gagastos kayo. Pero, kaya nyo yan. Eto, totoo ba o hindi totoo? Expecting fast results pero walang effort na ginagawa. No. Why? Ako pala yung may tanong, no? Yung tayo mga business owner, nag-expect tayo ng mabilis na resulta, pero wala naman tayong ginagawa. Yeah. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Tama. Okay, eto pa. Yes or no? Hiring employees very soon. Yung nasa 3rd month ka pala ng iyong pagsisimula, nag-hire ka na kaagad. May motto kami. Sige. Gusto ko yung motto. Ayaw mag-yes or no. What's your motto? Hiring Papapakilitan ako. Hire slow, fire fast. Oh, yeah, I love it. Hire slow, fire fast. Okay. Sige. Or baliktad. Walang yes, walang no. Basta mabilis mag-hire, mabilis na din. Yes or no? Yes. Yes and no kasi. Oo, diba? Pagka hindi nag-grow ang manpower mo, ibig sabihin, hindi rin nag-grow ang business mo. Naku, alam mo, mali ang hinay mo. Hindi nag-e-effort So, it's a sign of growth. Kapag nag-hire ka na, ibig sabihin, nag-grow ka na. Yun! Kaya pwedeng kayo lang all throughout. Oo. At again, it always depends on the situation. Minsan kailangan mo ng tao na gagawa. So, kailangan mo mag-hire ng maaga. So, it's a yes and it's a no. Yes. Ito, not surveying the potential client.
Basta naglagay ng business pero hindi inalam ang kanyang mga market. Kaino ba siya ibebenta? It's a no. Dapat, kailangan. Alam mo yung market mo, alam mo kung saan ka pupunta, at yung community na lalapitan. Yun. Very important yung community kasi malaking tulong sila sa Yun. pag-spread out ng produkto mo. Oh, and I really love na sinabi mo kanina na kailangan talaga alamin mo yung o bigyan mo ng sagot yung mga katanungan. Yeah. Which is yan yung kung napansin nyo, yung aming second episode, diniscuss namin ito ni Junie na kailangan bigyan mo ng kasagutan yung mga katanungan to put up a business. So ikaw, sinagot mo na may kari-kari nga ako. Siyempre, kailangan ng bagoong. Ang problema yung bagoong may shrimp. Kaya lumabas si bawang ongo, di ba? O ito, madam, yes or no? Pagkakamali ng isang entrepreneur, nangungopia sa iba. Yes. Copy. Oo, totoo yan. Ito yung sinasabi din namin ni Junie, no, na for example, you want to put up a business kasi puso lang siya, ginaya mo lang, parang gaya-gaya ka lang, isa form of pangungopia lang, pero hindi talaga yun yung nilalam ng puso mo to start a business. So, pangungopia yun. Bawal yung bawal ka kayo, ma'am. Eto, yes, originality. Oo, walang originality. Di ba, ang yabang mo dyan. Di ba, yung, oo, dapat talaga ipagyabang kasi siya, sarili niya, ang konsepto niya, hindi niya kinuha sa iba, di ba? Okay, eto, yes or no? Not passionate about your business. That's a no. Dapat passionate ka. Yes. Kung babalikan nyo again yung aming episode ni Junie, yung number 2 naming episode, kailangan passionate ka talaga sa ginagawa mo. Passionate kang kumain. Yan. Pinasok ko talaga, no? And then, ito, yes or no? Ang entrepreneur ba, you need to do it alone? No. You cannot do it alone. Ang galing nito. Hindi ko naman binigay sa kanya na. Kailangan ng support system. It's very important. Family and support system. Yes. O ito, thinking busy is productive. Iniisip mo ba na pag busy ka? Iniisip mo yung busy, productive ba to sa'yo or what? Depende. Ayun, depende ang pinagkakabisi. Yes, kung ang pinagkakabisihan mo. Eto, last question. Not starting today, yes or no? Yes. Why? You should start now. Ay, grabe yun! You should start now. Grabe. Yan ang importante dyan. Kasi kanina minention mo din na kung talagang sa tingin mo, the right time, the right business for you, you need to start now. Eh, sinasabi din namin ni Julie na you don't need a really big amount of funding para masimulan mo ang business. Because it will literally come. Kasi it will take a long way naman eh. Hindi naman agad-agad. From concept, marami pang pagdadaanan. So, kung hindi ka magsa-start, possible next year or halfway next year pa siya ma-fully conceptualize yung yes. So, you better start now. Kaya simulan mo na. Yes. So, yan mo na yung mga market mo. Mahabang proseso po yan. Diba? Pero congratulations sa ating bawang ong dahil grabe, 1 year na po sila. And syempre, congratulations na grabe. And the only Filipino plant-based bangko. Oo, ang sarap niya. Na-try ko na din yan. So, mamaya ito-try natin together with our friends. Ano masasabi nila? Kasi, napansin natin na most of the influential people, the influencers, Pino-influencers, ay na-try ang bogong. At nakita ko talaga ang kanilang review. So, tingnan natin kung sila ba ay nagsasabi ng totoo or hindi. Malalaman natin yan mamaya. Kasi kami mismo ang ladasa. Kasi madaling sabihin, okay, you know, social media, we can say, okay, it's so yummy, it's so unhealthy. Pero ito, live, walang cut-cut to. Malalaman nyo kung masarap talaga. Yes. So, kasalanan na din yan ng bawang kung bakit lumaki talaga ng ganito. Kasi nung if I may share, nung kalayaan nasa activation tayo ng Riga, namigay po sila ng doon nagsimula na nagkaroon kami ng white rice. Yes.
Kasi hindi mo na sa ano. Anyways, we'll be right back. Maghintay po kayo dahil kakain na po kami kasama pa ang aking mga friends and we'll continue discussing. Kung may mga katanungan kayo ha, magtanong na kayo. Yung mga binanggit kanina, mabibili na sa market. At syempre, i-share nyo yan sa inyong mga kaibigan. Kasi talagang magiging proud ka talaga. So ano pa? Pagbalik namin, commercial break! Hello guys! If you are looking for a trusted travel agency here in Dubai, nandito na ang Travel Track Tourism. Get that 5-star experience when you travel with us. We'll help you process the documents you need so you can focus on your dream adventure. Whatever the destination, we'll be with you every step of the way. Travel Track Tourism offers affordable services, kabayan packages, visa services, UAE tours, UAE Exceed visa change, meetings and events, wedding destinations, Armenia packages, Georgia packages, worldwide airline tickets, holiday packages, car rentals, hotel reservations, and many more. And another good news, we accept Happy Payment. Kaya naman, for quick, easy, and reliable assistance, call Travel Track Tourism now. Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. Come and live freely here at Westwind at Lancaster New City. Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. Come and live freely here at Westwind at Lancaster New City. Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. Come and live freely here at Westwind at Lancaster New City. Westwind, a home that offers connected, healthy, and convenient living. Come and live freely here at Westwind at Lancaster New City. Mula sa grupo natin na nandito, no? Yan, welcome back guys sa ating final segment sa ating Business Blueprint. Ito ang Eating Time! Ayan. So, pakilala muna natin yung ilan sa mga makakasama natin sa ating lamesa. So, siguro, yung kapatid mo, ipakilala sa viewers. Pakilala siya sa ating online. Pakilala ka daw doon sa ating live. Hello everyone, this is Prince Marcela or Papi Prince sa TikToks. Wow! Kapatid ka ba talaga ni Dee or... Ay ka! Ampon ako! Ako yung ampong dito. Magpakilala ka na doon. Hi po, ako po si Sha.
At ako po yung bisita nila na Makikikain. Makikikain nila. Meron siyang business na nagmamassage naman siya. Sige. So meron din ako license. Nanisip ko kanina, may business license ako. Ayun, ang magayan. Importante niyan. Congratulations. Meron ako tatlong therapy. Hindi, ibang session yung sa'yo eh. Oo, iba. Hindi pala ito yung Or dita. Okay, so, ito na, what do we have dito sa Okay, ating table muna? Ayan, si Madam muna. Ano yung nasa loob ng ating palayok na di kuryente? Hindi mo atin kasi makakagulo naman. Okay, alam ko gutom na kayo. Oh yeah. So, we have our siomai, chicken siomai yan. Ay, nako. Na perfect partner ng bawangong. And we have steamed okra, syempre. Andun din yung steamed talong ni Ma'am. Yes! Syempre, ang ating mangga na napakasarap. Sobrang tamis, grabe. Ito po ang ating vegetable salad. Singkamas po ito. Singkamas, Carrots and cucumber. Cucumber. I-mix mo lang yan sa bawangong. Perfect na po yan kahit hindi ka na mag-rice. So, meron tayo tayo diet ka. So, bubuksan na natin yun. Ano to diet yung nagsasabi? Okay, so eto our special. Eto yung sinasabi ko na pag binuksan mo, parang ayaw kang Kasi, pag binuksan mo to, meron pang ganyan. No, di ba? Grabe. No, may safety po yan. Kaya selyado talaga. So, ito ay, again, dalawang original and then spicy. Spicy. Ayan. So, hindi na kayo nagsalita, di ba? Ayan. Sandali. Teka lang. Kinakain. Sandali. So, at-least tanong-tanong na tayo. Go ahead po. Sandali lang. Sige, madam, ikaw na wala akong patara dito. Madam, Nag-mix ako na. ikaw na muna mag-host ng show natin. Kaya tanong na natin habang minimix sa yung salad. So, yung first natin. Yes po. One very good strategy that you are using right now is actually social media, no? Oh, yes. Although you are very active on community collaborations and organizations, pero can you share sa mga viewers natin, sino yung mga nag-promote na Ayan, ako. Kasi nanonood sila. Nako, hindi po makikilala ang bawang ko, hindi po dahil sa inyo, mga mahal naming mga influencers. O yan, gusto ko muna mag-hi kay Jedax Food Break kasi maraming salamat. Of course. Indian accent nanonood sa atin. Pinay Indian accent. Talaga. Comment niya kayo. So, ang nangunguna po talaga sa list natin is yung si Jedax Food Trips. Yes, sila po talaga. Ang Colin Anthony. Maraming salamat. Hindi sa kanila nag-umpisa ang lahat ng ito. And then followed by marami na po sila, no, patawarin niyo Bengshu kayo. Si Bengshu and si Bayotsky. Ay, Bayotsky! Ating mga palangga, Aldrico and Edward Matro. Maraming salamat sa inyo. Pinay Indian accent na masugid. Thank you, ma'am. Hello, ma'am, sir. Na masugid nating taga-suporta. Hindi na ba tinato sa Armenia, yung pamagong? Dinanan niya yun. Dinanan sa Armenia. Bilang Pangper ako na And then, si Dudan, syempre, si mga kaiyut. Maraming salamat. Mag-select siya. Ay, wine. Ayun, travel. Ito talaga. Ayun yun. Alam mo, and then, Miss Wayne ng Lapang. Maraming salamat sa suporta. Ma'am Kai Torres, syempre, Torres. Torres. Sobrang favorite niya po ang ating bawangong and ang kanyang unikaiha na si Maika. Maraming salamat. Michi Nunez, maraming salamat din. Yan ay isa din sa mga tingnan niyo po itong veggies. Wow, business owner na. Alam mo ha, guys, eto idadagdag niyo sa listahan si Junie Sorsano, ang unang vlogger dito sa Dubai. And me, IMB, pakirespeto na lang po. And also Prince M. And then, baka may mag-isa ako, Katlea Vlogs. Maraming salamat. Ito yung news na sinasabi mo, I think I'm following her. Si Michi. Yung tayo may boyfriend na nasa Filipino. Yeah, siya yun. Oh, she's very good. I like her. Food din ang kanyang niche. Wala na po si Dusty Dakat. Si Nani. Dusty Dakat, hindi na po si Nani. Ang ating veggie salad. Singkamas yan. Alam mo, masama na yung tinginuhan natin, ng ating director, kasi, ay, hindi, kain daw tayo ng kain.
Okay, sino ba? Easy Sayo Vlog. Thank you so much, Miss Sayo. Maan in Dubai. Ah, yes. Best shooting in QC. Oy, meron pa. Si Roland yung Dubai. Roland in Dubai. Thank you so much. Ang pinakamaganda sa mga lahat ng maganda sa... Alam mo, pag ganyan sinasabi mo, Ano? Oh, next, si Papi Prince na yung magpo-promote. Oo. Ng Man of the Philippines first runner-up. Diba? Kasi hindi na kailangan ng good for the diet kasi nga plant-based. Siya pala yun? Oo, yun. Hindi pa yun! Dalawa kami nagkakilala. Dahil sa Bogo. How about kay Denver? Kasama ko si Prince Forestera ng Man of the Philippines. Siya pala yun. Siya pala yun. Oo nga. Pero po since you mentioned a lot of influencers na promoting the brand, kayo naman in handling yung collaboration with influencers. And para sa mga viewers natin, why do you think it is helpful para sa business mo? Habang kumakain kami, basta kwento ka lang. Kwento ka na, show ko to, sige. Show ko to. Kasi diba, some people kasi are thinking, ito kasi reality. Wait lang, if I pay influencer, ba't hindi na ako mag-boosting or mag-run ng ads? Why influencers? So, kayo bakit, I'm sure you're running an ads as well, right? Pero why? Sometimes. No, pero why investing more on influencers? Importante kasi ang personal touch sa akin. Oh, my friend, personal touch daw. Personal touch daw, friend. Yumakat ka na, matagal na personal touch. Parang mas, anong tawag dito? Mas trustful kapag nakikita ka yun. saka may interaction. Ay, gusto ko yan. Ng tao talaga. So, makikita ba namin yung mga pangalan namin dun sa website na susunod? Ay, pwede. Ito yung na-upload natin. Yan. Yan nga, kidding aside, malaki po ang part ng mga influencers sa businesses. So, right. They say na yung iba, mga, ang tawag nito, ano lang siya, hype lang siya. Pero if you believe po talaga sa product, ito din yung isang masasabi ko, no? Pag nag-out po kayo ng product, make sure na maganda ang produkto. Talaga nito, patabi natin. Oo, kasi di ba? Owner na host. Ayaw natin mabilong dun sa mga, ano lang. Kasi kumain kayo. Birthday ko. So, igihan natin, galingan natin. Kung baga, mag-launch na lang din tayo. Sa susunod pong business blueprint, may bago na po tayong host. Yes, pero kasi pag-usapan natin habang masarap ang pagkain natin, di ba, may marami nagsasabi daw, di ba, sa social media, pag influencer, they are paid to say good things. Okay. Di ba, yun yung sinasabi na. So, kasi ako ay an entrepreneur, pero at the same time, I'm also an influencer. I disagree sa comment na yun kasi kung totoong influencer yon at talagang kumbaga pinapangalagaan din nila ang pangalan nila. Sabi na yung totoo. They will not promote another contract renewal with the same brand kung wala sang kwenta. True. You know what I mean? Kasi marami naman pwede magbayad kung sakali man. Pero kasi kung alam mo naman talagang nakakasok ka, o hindi talaga acceptable yung product. Gusto ko yung comment na free. Yun kasi yung point doon, hindi rin nila i-renew yun. Kasi definitely, their real followers will going to give them kasi a real feedback. Yes. Oo, hindi sila nagpa-public comment, pero nag-PPM sila na, Sir Julie, we tried there, ganyan-ganyan. Maybe since you are partnering with that brand, why don't you update them with this? Yeah. Yun ang totoong responsibilidad ng isang influencer to update the brand. Yes, exactly. Oo, until, kumbaga, kaya nga ang kagandahan kasi is that you are now the voice kasi of the brand. So better kung may mga negative criticism, better update the brand. Para, yes, kung totoong acceptable nga yung scenario na yon. Pero yun lang, kapag ang isang influencer nag-renew ng contract or tumagal dun sa brand, it means trusted niya na talaga yung brand na yun. Kaya po sa lahat po na mga gusto magpadala, mag-LBC na po kayo. Meron po kaming air cargo. Kasi kung bawa mga pa-air cargo na kayo, 800-522-111. Yan, kasi trusted talaga yan. Pero, tulad ng sinabi ni Julie, no? Kasi ako, Madam B. Bihirang-bihira talaga ako na mapapablog mo ko sa pagkain. Kasi hindi po ako marunong magsinungaling. Pag di masarap, sabihin ko agad di masarap. Paid or non-paid, sasabihin ko talaga hindi masarap. Pag hindi talaga masarap. Kaya pag sinabi kong masarap, masarap.
So, totoo ang sinasabi ng ating uncle at ante na masarap talaga. Hindi, walang comment. Diba kanina pa tayo Oo. ng bagoong. Yes. Hindi siya amoy bagoong Hindi. sa lugar. Wala. Maubos na, walang bagoong ako naaamoy. Tsaka kung hindi mo alam. Mag-react ka. Kung hindi mo siya alam na plant-based na talagang... Hindi mo malalaman. Saka yung amoy, tuwa si Ryan. Kanta na si Ryan habang kumakain tayo. Happy birthday to you! Or ayun, actually tama, Julie, no? Kayo na ko pa hinahanap yung amoy ng bagoong talaga. Wala talaga akong maamoy. Parang gusto mo kainin ng kainin. Tapos, tama ka. Hindi mo isipin na plant-based siya. Diba? Asakal ka rin dyan. So para sa akin, 5 stars to. Well, thank you so much. Pero ang pinakamataas ko na 20. Joke lang. Joke lang. Grabe, 5 stars talaga siya. Ay, grabe to si Ay, minsan niya yung si Prince ang comment ni Prince. Ay, mahilig yan magluto kasi. Oo, kaya alamin natin sa kanya. Kami, actually, mukha lang talaga kaming kain ng kain. Actually, the best to sa lahat ng mga nag-gym or nagpapaganda ng katawan. Ayun, kasi plant-based. Kasi plant-based siya. Bakit ba sabi yun, maganda ba katawan mo? Gusto mo makita? Gusto mo makita? Baka ba tayo pa sensor? Sensor. Yung the best siya. Scrap? Yung braces. Hindi ako Piliin nito. Ito kasi in-additional lang yan. Parang sa kay Ryan mamaya. Sa iba ka na siya, yung bansa kayo. O yung rice, bakit hindi nyo subukan may rice? Mahingay yan. Ako na hindi magpapakita. Lagyan mo na lang to. Ayun, so at this point of time, ayan, Madam B or Queen B, ayan. Okay lang. Baka meron ka mga gustong pasalamatan or i-shout out. Yan, syempre, yung mga taong tumulong sa inyo. Yes. To put your brand to where it is right now. Ayan, this is your time to say your thank you sa kanila. Bago ka magsalita, yes. Titingnan natin kung okay ko sa brown rice. Kasi lagi sa white rice, no? So, brown rice kasi healthy kasi. So, healthy din yung bagoong. So, okay, try natin. Hindi mag-awa yan. Magkakalasa siya. Kasi gaba... No? Ipasok na to sa Kasi kami brown rice, white rice pa. Sa brown rice. Parang siyang sinangag pati pag nilagyan mo ng... Yeah. Siya sa fried rice. Okay, mag-alala din sa non-faith, ha? Ang aming pinapromote na tayo namin ko si Babang Ong, ha? Hindi ba? Ano ba ito sobrang? Saan hindi ba? What? Ang sarap. Oh guys, maraming salamat. Thank you talaga. Sa kanila na nag-i-enjoy ngayon. Thank you so much. And kung gusto nyo din pong matry, sa mga hindi pa po nakatry, out na siya sa market natin, sa mga supermarket. And please follow us also sa amin pong mga pages, sa aming social handles. Amin pong Instagram, bawang mo, just type bawang po, walang ibang pangalan yan. Sa mundo ng Meta, I guess, yan lang nag-iisa. So makikita nyo siya. Just type bawang mo. TikTok, Instagram, FB page, and yan amin pong official website. Bago tayo host. At in fairness, hindi mo makikita lahat ng mga kababayan natin na sumuporta at nakatikim talaga po na ating produkto. So, kung hindi nyo po natikman, you miss half of your... Nagkani na po sila mga kaibigan. Ito lang ako. Toyo na lang. Kanina, no? Wala pang kanin yung nung tunay ko. Grabe. Kaya lang ito si Ryan, ha? Okay lang yan, Ryan. Okay, yung last question na lang natin para mas ma-enjoy natin ang maayos privately. Mag-say hi. Kasi siya kailangan ng camera, di ba malik na yung subo natin. Okay, for your company po, what is next? Aside from the bawang na bagoong, are you planning to associate with other food or magmamanufacture kayo ng other products? We have something na nire-ready pa din, pero naka-focus talaga kami 100% muna dito sa unang product natin. And medyo madami pa po kaming plans. Pangarap namin magkaroon ng isang
manufacturing shop dito. So, pagka niloob po ng Panginoon na magkaroon tayo ng funds, papunta tayo doon. And then, yung employment natin, dapat may mga kababayan tayo magkaroon ng trabaho. Yun yung isa din sa goal natin na kami po ay pinagpala ng mga employers. And likewise, we wanted to be a good employer sa atin pong mga kababayan ng mga hindi nakaranas. Yung iba, basta na mag-a-apply dito. Tawag mo na ngayon. Walang hiring ha? Wala pang hiring. Wala pang hiring, pero at least may ilo-look forward kayo. To look for... Before we go, eto na lang, last question na to ha, manlobat na kami. Madam B, what is your blueprint? Blueprint. I'm doing this business. Sign language na tao. Hindi tayo drawing ha, hindi lang tayo blueprint. Kailangan ma-manifest yung nasa blueprint. So, tulungan niyo po kami sa inyong pong suporta ay maitayo natin ng mas malaking Yeah, and of course, don't forget to support Filipino businesses, Filipino product. Lalo na itong first ever plant-based na bagoong or bawang-ong. Ayan, para sa mga viewers natin. Tsaka masarap siya. So, try it. I know you're looking for bagoong na plant-based, na walang, lalo na yung mga may allergies dyan. Yes! Just go grab yung, yung different flavors available. Better po to follow yung social media nila para malaman yung saan yung mga available ng mga stores and partners. Anyways, kasi ano na kami, no? We need to really eat. Pero abangan nila tayo sa darating na Monday kasi from plant-based to another... I-share natin yung kanilang something very healthy naman ang ating susugurin sa dating na Monday pero walang mukbangan na mangyayari dito. So once again, my name is Bipo and with Junie. Yeah, and of course guys, thank you so much for spending your time with us and learn another blueprint ng Filipino entrepreneur dito sa United Arab Emirates. Thank you guys! Thank you! Good night everyone! Alisin na natin. Train fast. Our time-tested learning methodology ensures a quick course completion from as short as 5 weeks. Time saving. Save a lot of precious time with our practical, no frills, KHDA approved curriculum. Train with professionals. Our trainers teach us their field of expertise. What you'll learn won't be untested theories, but rather field-proof, field-tested process. Top quality training. Our 30 years of teaching success to thousands of successful graduates is a testimony to the quality of EEC training system. Migrating to Australia and Canada is not hard as you think. The Visa Center makes things easy for you. We offer different pathways: student visa, tourist visa, permanent residence, and work permit with PR. What separates the Visa Center from the rest? We are giving you free consultation and assessment. We have competent immigration consultant who will guide you all the way. Flexible payment schemes. Transferable application with no expiry contract. Our delighted clients who are now in both countries can vouch for our brand of service. The award we received this year is a testament of our passion and commitment to serve you better. And because we want to serve more people, we now have 7 branches in the Philippines: Cabiao, Nueva Ecija, Lipa, Batangas, Santa Maria, Bulacan, Gapan, Nueva Ecija, San Fernando, Pampanga, Ortigas, and Santiago, Isabela. We also have offices in Dubai and Abu Dhabi. The management's commitment to provide excellent service spells the big difference. The Visa Center can make your dreams a reality. Call us now.